Mapagpalang gabi po sa ating lahat and welcome muli sa ating daily evening devotional. It's me, Sister Ella, magbibigay po sa inyo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon na makikita po sa Conflict and Courage, September 14. So, entitled po, A Man of Action. So, sino po ba itong A Man of Action? Mababasa po ito sa buhay ni Nehemiah makibabasa po sa Nehemiah 2, chapter 2, verse 1 and to 8. Sabi sa Nehemiah 2, verse 6, "It pleased the king to send me, and I sent him a time." So dito mga kapatid, sa Nehemiah 2, verse 6, kung saan humihingi po ng pahintulot si Nehemiah na makabalik sa Jerusalem upang ayusin ang mga pader ng lungsod at pinayagan po siya ng hari. While Nehemiah implored the help of God, he did not fold his own hands, feeling that he had no more care or responsibility in the bringing about of his purpose to restore Jerusalem. With admirable prudence and forethought, he proceeded to make all the arrangements necessary to ensure the success of the enterprise. So dito mapapansin natin na humingi ng tulong sa Diyos si Nehemiah sa pamamagitan ng panalangin. At hindi siya naging tamad o nagiging pabaya. At makikita din natin dito, hindi niya inakala na wala na siyang dapat gawin. At may kahangahangang talino at maingat na pagpaplano si Nehemiah sa buhay niya. At nung siya ay ipinatayo, yung purpose niya to restore Jerusalem, gumawa siya ng mga konkretong hakbang para matiyak niya ang tunay na tagumpay. So dito mapapansin din natin sa story ni Nehemiah, yung pananampalataya ay hindi lang po basta panalangin. Kailangan itong samahan ng masigasig at matalinong pagkilos. So si Nehemiah po ay halimbawa siya ng taong may tiwala sa Diyos. Ngunit hindi tinatamad, gumagawa siya ng kanyang bahagi. So nawa maging gaya din po tayo ni Nehemiah, na hindi lang po tayo nananalangin na gumanda yung buhay natin, na maging matibay tayo sa pananampalataya, kundi kailangang ihaluan natin ng paggawa. Dahil kapag humihingi tayo at taimtim tayong humihingi sa Panginoon ng tulong, kailangang merong taimtim din na paggawa na according din po sa story ni Nehemiah. Sinasabi pa dito that the example of his holy men should be a lesson to all the people of God, that they are not only to pray in faith, but to work with diligence and fidelity. How many difficulties we encounter, how often we hinder the working of providence in our behalf, because prudence, forethought, and painstaking are regarded as having little to do with religion. This is a grave mistake. So, dito makikita natin na yung tumutukoy kay Nehemiah yung halimbawa na ito, na meron siyang balancing pananampalataya at paggawa. At makikita din natin dito na ang tunay na Kristiyano ay hindi lang nananalangin, kundi kumikilos din ng buong sipag at katapatan. At tayo mismo ang minsang humahadlang sa tulong ng Diyos. Minsan tayo humihingi tayo ng tulong sa Panginoon, pero tayo mismo yung desisyon natin yung humahadlang sa tulong ng Panginoon. So, kapag binigyan na tayo ng Panginoon ng katalinuhan, dapat maingat din nating pagplanuhin yung mga bagay na ating pinagdidesisyonan. At masusing paggawa ay mahalaga sa buhay sa buhay na pananampalataya. So, malaking pagkakamali ang ihiwalay ang praktikal na katalinuhan mula sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang hihintayin na lang ang kilos ng Diyos habang wala tayong ginagawa. Dapat itong sabayan ng masipag, maingat at tapat na paggawa. So, kapag nagpaplano tayo, nagsisikap, at responsableng pagkilos ay bahagi ito ng buhay na may pananampalataya. Kaya nawa ang buhay ni Nehemiah ay maging halimbawa natin sa atin na ang Panginoon ay gagamitin niya tayo kung handa din tayong magpagamit sa Kanya. At marami na pong mga character sa Bible na maging halimbawa para sa banal na tungkulin. Kaya maging masipag po tayo at may katapatan sa paggawa nito.
It is our duty to cultivate and to exercise every power that will render us more efficient workers for God. Ano po yung sabi ng Panginoon? Na tungkulin po natin na linangin at gamitin ang bawat kakayahan na makakatulong upang maging mas mabisa tayong manggagawa para sa Diyos. Careful consideration and well-matured plans are as essential to the success of sacred enterprises today as in the time of Nehemiah. So gaya ng buhay ni Nehemiah, ay kailangan nating maingat na isipin at mahusay na pagplanuhin ang ating mga gawain, gaya ng kasing halaga pa rin ng tagumpay ng mga banal na gawain ngayon. Gaya nung panahon ni Nehemiah. Men of prayer should be men of action. Those who are ready and willing will find ways and means of working. Nehemiah did not depend upon uncertainties, the means which he solicited from those who are able to bestow. So, kung sino man ang handa at handa na gumawa sa gawain ng Panginoon, sinasabi dyan na will find ways, makakahanap talaga ng paraan para gumawa. Kaya nga kung gugustuhin talaga natin gumawa, may paraan po. Libu-libong mga paraan ang ibibigay ng Panginoon sa atin kung handa tayong gumawa dito. Kaya nga, kailangang ihingi natin sa Panginoon na nawa yung puso natin maging handa sa gawain na ito. At pinapakita din sa buhay ni Nehemiah na hindi siya umaasa sa mga bagay na walang kasiguraduhan, kundi sinisigurado niya ang kanyang kaligtasan, ang kanyang sinseridad ay talagang nagpapatunay na siya ay tunay na tagasunod ng Panginoon. Kaya nga ang mga kakulangan, mayroon siya ay kanyang hiniling mula sa mga taong may kakayahang magbigay. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa kung meron tayong o nakukulangan tayo sa paggawa. Kasi ang Panginoon talaga, bibigyan niya tayo ng kalakasan, bibigyan niya tayo ng katapangan, bibigyan niya tayo ng anong wala sa atin. Kaya patuloy po tayong magpagamit sa Panginoon. The Lord still moves upon the hearts of kings and rulers in behalf of His people. Those who are laboring for Him are to avail themselves of the help that He prompts men to give for the advancement of His cause. These men may have no sympathy with God's work, no faith in Christ, no acquaintance with His word, but their gifts are not on this account to be refused. So napakaganda po mga kapatid na in behalf sa bayan ng Diyos, ang Panginoon po ay patuloy na kumikilos sa puso ng hari at ng mga leaders, mga presidents, mga kapatid. Kaya nga, ang mga naglilingkod sa Kanya ay dapat samantalahin yung pagtulong na ipinagkaloob niya sa pamamagitan ng mga taong Kanyang inaantig para sa ikasusulong ng Kanyang gawain. Kaya sa ating buhay ngayon, huwag tayong mawala ng pag-asa kung sakaling na-delay po yung gawain ng Panginoon dahil napakadaming mga sagabal sa gawain ito. Kasi nga 'di ba, delaying is disobedience. So sa buhay natin, kung ano yung nakikita nating gagawin o magagawa natin sa gawain ng Panginoon, gumawa na po tayo. Ipanalangin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng kasipagan na gumawa sa gawain ngayon. Kaya nga, sinasabi pa diyan na tungkulin nating tanggapin at gamitin ang tulong na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kahit ito ay dumating sa hindi inaasahang paraan. Kaya kahit ang mga taong walang tawag doon yung pananampalataya ay maaaring gamitin ng Diyos bilang kasangkapan. Hindi dapat maliitin o tanggihan ang kanilang tulong. So, wala pong imposible sa Panginoon. Kahit sino pang mga tao o yung mga hindi naglilingkod o walang pananampalataya ay posibleng gagamitin ng Panginoon para sa kanyang gawain. How much more sa atin na tayo'y nakakaalam ng katotohanan. Kung tayo po ay tumatanggi na gumawa sa gawain, marami pa pong tatawagin ng Panginoon dahil siya po ang kumukontrol sa puso ng bawat tao. At kung kalooban niya na nakontrolin ang puso ng mga tao, gagamitin sila ng Panginoon, hindi na po sila makakatanggi. Kaya sa ating buhay ngayon, nakakaalam tayo ng katotohanan, kailangan po tayong tumugon sa panawagan ng kabanalan.
As long as we are in this world, as long as the Spirit of God strives with the children of men, so long are we to receive favors as well as to impart them. We are to give to the world the light of truth as revealed in the scriptures. And we are to receive from the world that which God moves upon them to give in behalf of his cause. Oh, that Christians might realize more and still more fully that it is their privilege and their duty, while cherishing right principles to take advantage of every heaven-sent opportunity for advancing God's kingdom in this world. So, sinasabi dito na as long as na nandito tayo sa mundong ito, as long as nagumagalaw at kumikilos at nagsisikap ang Espiritu ng Diyos sa bawat nananampalataya sa Kanya, tayo ay patuloy na makakatanggap ng pabor na kailangan nating ipagkaloob sa iba. So dapat nating ibahagi sa mundo ang liwanag ng katotohanan na nahahayag po sa banal na kasulatan. At dapat din tayong tumanggap mula sa mundo ng mga bagay na ipinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan nila para sa kanyang gawain. Kaya nga, sana mas lubos pang maunawaan ng mga Kristiyano na ito'y hindi lamang isang karapatan, kundi isang tungkulin. Na habang pinanghahawakan po natin ang mga tamang prinsipyo, dapat nating samantalahin ang bawat pagkakataong ipinagkaloob ng langit upang isulong ang kaharian ng Diyos sa mundong ito. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, huwag po nating pahihintulutan na wala tayong ginagawa, na sa buong araw ay lagi lang tayong nakatunganga sa ating mga tahanan o kung saan man tayo. Nakikita natin sa maliliit na bagay, may maitutulong tayo sa ating kapwa, may magagawa tayo sa ating tahanan, magbibigay tayo ng mensahe, at kung maaari, kung tuunan din natin ng panahon, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bigyan natin ng oras ang pagmuni-muni ng kanyang mga nilikha. Pagmuni-munihin din po natin ang ating sa ating mga sarili ang mga bagay na makalangit. At gaya ng buhay ni Nehemiah, na hindi lang siya nananalangin, hindi lang siya nananampalataya sa Panginoon, kundi gumawa siya ng paraan para gumawa o para gawin yung kalooban ng Panginoon kung ano yung ipinapagawa sa kanya. Kaya bigyan po natin ng pansin o halimbawa ang buhay ni Nehemiah, paano siya kumilos sa gawain ng Panginoon. Kaya sana mayroon po tayong natutunan sa ating pag-aaral sa gabing ito at bigyan natin ng lesson ang buhay ni Nehemiah. Bakit siya tinatawag na a man of action? Na kumikilos siya, na alam niyang inuutusan siya ng Panginoon na gawin ang mga bagay na ito at handa siyang kumilos. Kaya kailangan maging handa din tayo. Yung puso natin ay gawin nating handa sa harap ng Panginoon upang puspusin niya tayo ng kanyang pagpapala at malaman natin ang kanyang kalooban at meron tayong kasipagan na gawin ito. Kaya maraming pong salamat sa inyong pakikinig and God bless.